Alis kami ng 9:30 from Cubao to Quezon Province. Tingnan natin kung ilang oras ang biyahe. So first stopover namin, ayan, dahil ito na lang ang nakikita namin tindahan, kaya nag-stopover na kami. Kasi yung biyahe ng pa-Quezon is super dilim at saka wala masyadong stopover. Hindi katulad ng usual na biyahe namin ng pa-south, pa-north, is marami kang madadaan at saka mailaw. Itong biyahe na to medyo madilim, so medyo hindi ko na-enjoy yung biyahe papuntang Quezon. As in, buong biyahe lang namin is ganyan ang itsura talaga siya. Madilim, sasakyan lang ang makikitan mo. Wala pang masyadong mga building or establishment. Yan ang papuntang Quezon. Ganyan siya. Paggabi, kayo bumiyahe ha. At nung alam namin na magti-12 na kasi magbe-birthday na ang aming pangalawang anak na si Dane. So, sasalubungin namin. Usually kasi sinasalubong ko talaga yan with cake. Kaya ayan, may baon kaming cake para salubungin namin bago mag-12. I-surprise namin siya. So, natutulog sila. Kaya gigisingin muna namin siya. Saktong 12. At medyo hindi maganda ang gising niya. Naalimpungatan siya. Kaya ayan. Happy birthday, Dane! Dito pwede sana mag-picture kaso wala naman akong nakikitang pwedeng parkingan ng sasakyan. Baka mga gambala pa. So, hindi ko na lang pina-stop yung sasakyan at kami ay tuloy-tuloy na lang ng biyahe. Grabe, napakaliwanag ng buwan. Sobrang ganda nung view na to. Diba? Mag-uumaga na to, malapit na kami sa Quezon. Ayan, nakikita nyo na yung mga coconut tree. Malapit na kayo. Kasi puro coconut tree talaga ang makikita nyo kapag kayo ay bumiyahe ng Quezon Province. Puro coconut tree talaga. Nakahanap na kami ng spot ng aming pagbe-breakfastan. Ayan, dito namin napili. At maganda yung view. Tingnan nyo naman. Sasalubungin namin ang pagsikat ng araw. Sobrang ganda ng view dito. Ang ganda ng spot namin. Yan. Diyan kami nag-breakfast. Kasi may baon naman kaming pagkain. So, pwede kami magluto if we want. Pero meron naman kasi akong baon na ready to eat na. Alam nyo naman, favorite namin mag-breakfast talaga yan. Kasama yan sa aming itinerary every time na kami ay magta-travel, na meron kaming breakfast, na meron kaming mahanap na spot na pwedeng pagpwestuhan. At ito ang perfect spot sa Quezon Province. O, diba? Super ganda, super relaxing. Alam niyo yun? Puro puno. Sobrang ganda dito. Ganda ng view. Nakapag-recharge na kami at let's go again. Tayo na bumiyahe pa. New Palm muna ang aming pupuntahan sa New Palm Beach Resort. Dito yan sa Quezon Province. Yan lang talaga makikita yung view sa buong biyahe nyo. As in, ayan lang ang view nyo. Wala nang iba kundi puro coconut tree. Super probinsya ang inyong mafe-feel dito sa Quezon Province.
And we're finally here sa San Narciso, Quezon. Dito lang po naka-located yung New Palm. Malapit lang siya dito. And then before kaming pumunta doon ay nagpunta muna kami ng market. Naghanap muna kami ng market na pwede naming bilihan. At nagtanong-tanong muna kami kung saan ba yung market nila dito at saan kami pwedeng bumili ng mga bagay-bagay. Dito kami kay Kuya bumili ng butane, kay Benjo and Lala. Super bait ng owner nito. Sobrang approachable siya, lalo na sa mga turista. Medyo nakakwentuhan ko siya ng kaunti. Ayan, yan na po ang aming palengke boy. Ayan, every time nagta-travel, alam niyo naman, siya ang taga-pamalengke ng aming kakainin, ng aming mga menu. And dito sa part na to, meron tayong babayarang environmental fee bago tayo pumasok. So, 5 pesos yan per head. So, kung ilan kayo, yun yung babayaran nyo. Magkano lang na naman. Ayan, nag-hi pa sila sa aking video. According sa mga nakausap ko sa palengke, actually 2 market yung pinuntahan ko. Sa una, meron din ako nakausap na owner din. And marami rin siyang sinuggest na resort na malapit lang din dito naman. Na okay din daw, maganda din dan. And then, nung pangalawa dun kay Kuya, meron din siyang mga sinuggest na marami din pala talaga dito. Mag-search lang talaga kayo kung ano yung perfect place para sa inyo. Sa amin kasi, sa case ko kasi, ang nakita ko si New Palm. So, si New Palm ang aking napiling pagbukan. Pero, hindi ko pa nakikita yung other resort. Siguro pag next na punta namin dito, maybe I consider. Ayan ang kanyang entrance ng New Palm. Ang pinaka-signature entrance ng New Palm na pwede ka dyan mag-photoshoot, pwede ka mag-picture-picture dyan. At saka ang perfect nung view dyan sa mga coconut tree na yan. Alam nyo yan, sa lahat ng mga nagto-travel. Napakaganda mag-picture dyan, mag-drone. Ayan, dito na tayo sa New Palm Beach Resort. Ayan ang unang biyahe na malayo ng aming van. And meron palang extra charges si New Palm kasi yung mga dadaanan yung private property, meron silang bayad kailangan. Parang 50 pesos ata per property. So, included yun sa bill ni New Palm. Ayan, nandito na tayo. Ang ganda. Ayan ang kanilang mga room, mga kubo type with coconut tree din. And then, ito yung pinaka, nila, parang lounge area. Basta malaki yan. Tapos super hangin. Ayan. Pwede naman kayo pumwesto dyan. And then, ayun, nakikita nyo ba yung dagat? O, diba? Meron dyan hagdanan. Pababa. Ayan. Pwede rin kayong mag-tent dito, ha? Pwedeng may dala kayong tent or pwede kayong mag-arkila ng tent. Pwede. Pwede yon. So, pag-usapan naman natin ang dagat. So, ito siya ng morning. Medyo mababaw lang siya pag morning. Ayan, ganyan ang itsura niya. At saka medyo mabato siya, ha? Kahit doon ka na sa dulo, medyo mabato siya. Personally, ako, hindi ko bet yung tubig dito sa New Palm. Yeah. Pero about sa ambience, sa relaxation, pwede na siya. Pero pag swimming sa dagat, medyo hindi siya sa akin okay. Or baka medyo mataas lang expectation ko kasi sa mga dagat na napuntahan namin. Pero kung sa view at gusto mong mag-relax, gusto mong huminga sa mausok na pollution, okay na okay ang New Palm para sa'yo. Gusto nyo mag-unwind ng inyong family. Alam mo yun, nasa harap ka lang ng dagat, mahangin, ay ang perfect. Super ganda dito sa New Palm. And sa room naman, ito ang aming room. Ayan, yung pinili namin yung medyo dito na sa harap para malapit lang sa dagat, syempre. Ayan. Sakto naman siya sa amin. Sa aming 5. Ayan yung dining, yung puan sa labas. Tapos doon may ilalagay yung inyong mga lutuan. So bago kami Quezon Province, inalam ko na yung mga dapat kong bilhin, mga dapat kong dalhin, mga dapat kong i-provide para kami ay mag-survive mga iina. So, ready ako. Bago kami biyaheng Quezon Province. Ayan. So, kasya naman kami. May electric fan nga lang, walang aircon. Ayan, ang ganda dito, no? Ayan, ang laki. Tapos ang hangin pa. Ang sarap tumambay dyan.
feels fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips, the sun slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. The counting fades, a peaceful hum. Meron din akong dalang mga duyan. So yan, nag-set up na si Dane dyan. Tinali-tali nila yung duyan na dala namin. Bali, dalawa yung dala kong duyan eh. So yan, may mga puno kaya nakapag ano siya ng mga duyan dyan. Meron din kaming dalang tent. Bumili rin ako ng bago nilang saranggola. Kasi yung saranggola nilang isa, yung red, okay pa naman siya, pero parang naiwan ata namin nito that time. Bumili ako ng bago, mas malaki. Kaso, saglit lang siya, napunta siya sa puno. Hindi na namin nakuha. Nag-decide kami na dito na kami mag-lunch. Ayan, itinayo na namin ng tent. Ayan, binili ko din yan lahat. Lahat yan, binili ko sa TikTok. Lahat ng gamit. Binilihan ko din sila ng mga cards, yung mga pwede nilang laruin, pwede naming pagkaabalahan habang kami ay nagka-camping. Ayan. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips, the sun slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. In these sweet moments that feels new, and all I need is right here too. No rush, no race, just the afternoon glow. In this gentle time, I let everything flow. The world keeps turning, but I still still find the magic, the quiet flow. Bye-bye. Master Chef. Cooking silangan. Matulog ko ang tabi. Ayan, at nag-swimming na sila. Dun sila sa dulo para tignan nila kung malalim. Ayan, medyo malalim naman siya doon ng gantong oras. Kaya dun sila nag-swimming sa dulo. Tsaka medyo hindi siya mabato sa ilalim pag dun ka masyado sa dulo ng gantong oras ng tanghali.
At bagsak na po ang aming daddy. Sobrang pagod niya sa biyahe. Ayan, nagpahinga na rin kami kasi super init nito kaya dito na kami sa room. Ayan, magtutulog muna sila. Ang ganda ng view, diba? Yan ang view namin kapag nandito ka sa taas. Yan, napakaganda. Sa gabi, maganda rin siya sa gabi. Hindi sila nagagadget kasi wala talagang signal usually dito sa Quezon Province pag wala kang wifi. So, walang signal yung mga phone namin. Kaya talagang gagawa sila at gagawa ng kanilang pagkakaabalahan. Nandito pa lang kami niyan sa New Palm, ha? And lumabas kami ng hapon. Ganyan ang itsura niya na paghapon. Ayan, ganyan. Sobrang baba na. Tapos kahit malayo ka, mababa pa rin. Tapos ganyan yung itsura niya na ayan, sobrang low tide talaga as in. Tapos ganyan yung color nung kanyang medyo nakakadiri siya sa paa. Kaya kailangan mag-chinelas kayo or mag-crocs kayo. Ayan, nandito na kami sa dulo niyan, ha. Pero sobrang baba pa rin. Tsaka yung tubig medyo hindi siya malinaw. Medyo maitim yung tubig. Kasi kahapon hindi ako nag-ano sa tubig eh. Ngayon lang, ganyan yung color ng tubig niya. Maitim. Kasi yung ilalim niya maitim. Malayo na kami niyan, nandyan na kami sa dulo ng bato. Ay, nagpicture-picture lang ako dyan. Uy, dalawa. Dalawa yun, di ba, daddy? Lumubog lang ako saglit, tapos yan, pabalik na kami doon. Kasi hindi rin talaga namin ma-enjoy yung tubig. Hindi kami makapag sisid, hindi kami makapag, at saka medyo makati yung tubig. Kaya yan, bumalik na kami after namin mag-picture. Prince, tara. Prince. Sige, alawin nyo yung mga sarili nyo. Nanguhuli na naman sila ng mga maliliit na alimang. Yan ang mga trip nila pag nasa dagat kami, kahit sa Zambales. Kahit sa kami mapunta, yan, pag nakita sila ng mga maliliit na alimango, ayan, inaano nila. Tsaka mga shell, kumukuha sila mga shell. Pero hindi naman nila iniiwan din nila. Diyan. na kami ng ganyan na eh. Malaki. Diyan, tignan mo. Sa school, ma. Sa Antipolo, ang dami niyan. Ito, daddy. Kay Ma'am Pangan, ma. Yung sa doon Ang niya. laki. Meron. Naggaan. Ang dami niya. Maliit nga lang yan eh. Pag need mo ng wifi, meron naman silang wifi machine. Maghuhulog ka ng mga barya. Magkaka-wifi ka na. Ano bang tawag dyan? Red Moon? Yung pumunta tayo ng... Ang view kapag gabi dito sa New Palm, ang napakaganda. Sobra. As in, ang perfect ng view nila dito. Lalo na pag dito ka sa pwesto namin, dyan. Saan namin nilagay yung mga duyan. Ang ganda ng view ng dagat, ng buwan, ng puno. Alam mo yun, yung mga makikita mo lang sa mga painting. Napakaganda. As in, ang liwanag ng buwan. At ito ang aming simpleng dinner. Ayan. Pork kami, ihaw, Yung fish, adobo, tapos sinigang na hipon.
After namin mag-dinner, ayan. Syempre, hindi mo naman palalampasin ang pagtambay dyan. Nako, tutulugan mo ba yan? Syempre, hindi. Sobrang ganda ng view, diba? Alam mo yun, sobrang dark. Tapos, apakaliwanag ng buwan na nagre-reflect siya sa tubig. Sobrang ganda, as in. Sobrang manghang-mangha ako dito. Sobrang ganda. At nakatulog na kami ni Mark dito sa duyan. Kanina nakatambay lang kami. Nakatulog kami kasi sobra talagang sarap matulog dito. Grabe. And it's second day. Sobrang nakakatawa si Dane kasi na-capture niya yan. Nakita pa yung bulkang Mayon. Rare yan na makita mo yan. Yan, bulkang Mayon yan. So, ito na ang last day namin dito sa New Palm Beach Resort. Ang aming second destination ay Alibihaban Island. Ayan. Sa second video ko na i-upload ang aming adventure papuntang Alibihaban Island. Abangan nyo yung aking video ng Alibihaban Island. Thank you for watching, guys. Bye!